Makinig mamangha at metoto na kay Kuya Jeho sa history ng bayan ng Lopez, Quezon Province. Ano pang hinihintay mo, mag-like ka na, follow and share, salamat. Kung nakapunta ka na sa bayan ng Lopez sa lalawigan ng Quezon, malamang narinig mo na ang katagang ito, Lupes Bang. Kung nagkataon na si Alex Bang, isang lokal na lalaking dementado, madalas niyang inuulit ang pariralang ito habang mabilis na naglalakad o nakatayo lang sa paligid ng town plaza o sa pampublikong pamilihan. Lopez Bang, hindi ko ipapakilala dito kung sino at ano ang nangyari kay Alex Bang. Nakuha lang ang interes ko na ang parirala ay maaaring bigyan ng pangalawang pag-iisip. Sa Ingles, maaaring isalin ang Lopez Bang bilang What Lopez? O What About Lopez at Who is that Lopez o text speak Lopez Who? Kunin natin ang una, ano Lopez, mga posibleng sagot, 1, ito ang bayan, ang munisipalidad ng Lopez, Quezon, 2, Lopez Street. Jude Hospital, 3, Lopez National Comprehensive High School o LUPISA, o 4, Jollibee Lopez. Sa mas malawak na lugar, paano si Lopez? Posibleng sagot, ang Lopez ay isang first-class municipality sa 4th District ng Quezon Province, na mas kilala sa tawag na University Town dahil sa pagkakaroon ng maraming paaralan, training center, kolehiyo, at universidad. Ang Lopez ay tahanan ng halos 100,000 katao na ginagawa itong pangatlo sa pinakamataong populasyon at mayaman sa boto na bayan ng lalawigan. Ito ay nasa gitnang kinalalagyan sa distrito na nasa hangganan ng mga bayan ng Gumaka sa Hilagang Kanluran, Pitogo, Macalelon, at General Luna sa Kanluran, Katanawan sa Timog Kanluran, Buenavista sa Timog Silangan, Ginyangan sa Silangan, Kalawag sa Hilagang Silangan, at ang Lamon Bay at Alabat Island sa Hilaga. Maaaring maglakbay sa pamamagitan ng bus, mga commuter van, o mga kotse upang maabot ang bayan na may 220 km. Mula sa Maynila na tinatahak ang Maharlika Highway o ang AH-26 Asian Highway Code. Ayon sa kasaysayan, sinasabing sa unang bahagi nito, ito ay orihinal na matatagpuan sa marshy mouth ng isang tahimik na ilog at itinatag ng mga inapo ni Dato Dumangsil at Dato Balancusa sa iba pang mga mapagkukunan ng kaharian ng Kalilayan. Gayunpaman, walang alam na umiiral na nakasulat na record o arkeolohikal na ebidensya na magpapatunay sa mga datos na ito bilang mga katotohanan. Ang Talulong ay isang maunlad na nayon sa baybayin na may pangingisda, pagsasaka, at pangangaso bilang pangunahing hanapbuhay ng mga taga-nayon. Inaakala din na sila ay mga bihasang gumagawa ng bangka dahil sa katotohanan na ang pangunahing paraan ng transportasyon noon ay sa pamamagitan ng tubig ng Lamon Bay at ang mga ilog na dumadaloy dito. Bilang isang pamayanan sa baybayin, hindi ito nakaligtas sa madalas na pagdarambong sa mga pirata ng Moro na nanloob at nagsunog ng mga bayan sa baybayin at banihag ang mga naninirahan dito dahil sa pagbebenta. Upang maiwasan ang karagdagang pagkawasak at upang mapanatili ang nayon, ang pamayanan ay inilipat sa kasalukuyang lugar o sa ilayan ng ilog. Sa kalaunan ay itinatag ito sa pamamagitan ng Papal Bull bilang isang baryo ng Gumaka na kilala bilang Visita de Talulong. Talulong Bang, sinasabi ng mga tanyag na teorya na ang pangalan ay nagmula sa Talulong, isang matibay na puno na sagana sa lugar na kilala rin bilang Balikbikan. May isa pang teorya na nagsasaad na ang pangalan ay nagmula sa isang halamang niyog-yugan at tehid labuyo, na kilala rin bilang Talulong sa Tagalog at Ilocano. Ang ibang mga teorya ay nagsasabi na ang ilog ay tinawag na Talulong noong panahong iyon at ang pamayanan ay ipinangalan dito. Ano man ang nangyari, patuloy na namamahala ang Talulong ng mag-isa at nakita ang pagdami ng populasyon. Ang pinakaunang talaan ng Talulong sa nasusulat na kasaysayan ay noong 1756 nang mabanggit sa isang pangyayari tungkol sa paglipad ng mga Mayubakwin, na sa sityo ng Talulong na ito kung saan tumakas ang ilang mamamayan ng bayan ng Mayubok at Sumilong sa pagsalakay ng mga Moro na sumunog. Ang kanilang bayan sa lupa, maaaring tumakas sila sa Talulong upang humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan gaya ng ilang nagtungo sa Gumaka at iba pang karatig bayan upang manirahan. Marami sa mga Mayobakwin ang permanenteng nanirahan sa Talulong at tinawag itong kanilang tahanan. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay umalis at bumalik sa orihinal na lugar ng Mayubok at muling itinatag ang bayan na kalaunan ay nakilala bilang Pitogo. Ito ay maituturing na isang makabuluhang kaganapan dahil ang bayan ay maaaring magkaroon ng sanggunian sa pagsubaybay sa talaang kanan ng mga tao nito pamintabang.
Maaari ding ipakahulugan na ang kalakalan at komersyo sa pagitan ng mga bayan at mga nayon ay nasa matatag na kasanayan, gaya ng nabanggit sa talaan ni Guerra ng kanyang mga paglalakbay sa Tayabas, kung saan inilarawan na ang mga tao sa lugar na ito ay nakikibahagi sa paggawa ng langis ng niyog, paghabi ng berry, pangingisda, at pag-aani ng shell ng pagong, pagkolekta ng wax mula sa bundok at naging pagsasaka ng kakao, kape, prutas at gulay. Napagmasdan din na ang mga tao ay naglalakbay sa pamamagitan ng balses na kargado ng mga ani gaya ng suka, mantika, asin, berry mat, at ilang damit upang makipagkalakalan sa ibang mga nayon hanggang sa naga at ipagpalit ang kanilang mga kalakal sa mga gintong alikabok mula sa parakale at mambulaw. Lalo na nabanggit na ang nayon ay gumagawa ng mahusay na paminta na ang bango nito ay nalalanta habang dumadaan sila sa lugar. Kung ang Batangas ay may sarap ng amoy ng giniling na kape, ang Talulong ay may sarap ng amoy ng giniling na paminta. Akin ang italics, Lopez Sino, marami ang hindi nakakaalam na ang lumang pangalan ng bayan ng Lopez ay Talulong o Talulong, opisyal na, Visita Talulong, gumaka ang ina nitong bayan kung saan ito ay ikinabat bilang isang sitio. At noong ika-30 ng Hunyo, noong taong 1857, ang sitio ay naging isang ganap na pueblo o bayan, na hiwalay sa jurisdiksyon ng gumaka, na nagtatag ng sariling lokal na pamahalaan at mga hangganan ng teritoryo. Ang Visite Talulong bilang isang sitio o baryo ng gumaka, ay hindi na tinawag na Talulong nang ito ay naging pueblo. Ang bayan ay nakilala pagkatapos noon bilang Pueblo de Lopez o simpleng Lopez sa lalawigan ng Tayabas. Bakit Lopez, at sino si Lopez, at marami ang saisigat ng pabiro na si Don Mateo Lopez, ang taong nagtatag ng bayan at kung saan ang pangalan at karangalan ay ipinangalan sa pueblo. Ngayon ay namamalagi ang paksa ng pagtatalo, ito ba ay isang katotohanan o isang popular na paniniwala lamang? Sino si Don Mateo Lopez at ano ang kanyang tangkad noong panahon ng Kastila upang igawad ng ganoong karangalan? Anong mga dokumento ang mayroon pa para ma-verify natin ang mga ganitong katotohanan? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang mayor o gobernador Silo? Sino ang kanyang kasalukuyang mga inapo? Sabi nga sa kanta ng Side A Band, napakaraming tanong, ngunit kakaunti lang ang mga sagot at akmang nakikita nito ang estado ng ating lokal na kasaysayan. Sa aking susunod na vlog, susubukan naming harapin ang mga tanong na ito ng lubusan. Sa kasalukuyan, ang Lopez Heritage Conservation and Historical Society ay nagsusumikap sa pagwawasto sa mga katotohanang ito, at kasama dyan ang Lopez Municipal Government Seal, larawan ng teaser sa itaas.